Alright, so magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon itong nabanggit doon sa cheque, na peki daw ho yung dalawang cheque. Well, sabihin ko na ho sa inyo, peki po talaga yung cheque, yung dalawa. Sapagkat hindi naman po uubra, po tragis na yan, na yung cheque, magkapareho yung numero, control number, okay lang yung account number walang problema dun Pero yung control number, 'di ba? Lahat ng numero dito putrek si magkakapareho. Oh, 'di ba? So may problema ho talaga ang checking ito. Oh, okay, hindi ko ipagtatanggol ang checking na 'yan. Plus etong pula, this is red flag. Dati rin po, hindi naman ako naging bankero, pero 'di ba? Dati po akong messenger when I was a political science student ng University of the East Manila. So, ako ang kumukuha ng mga collection ng cheque sa mga kliyente namin, Department of Justice, Supreme Court, Court of Appeals, isang compound lang naman ng mga yan Oh. Tapos Philippine Ports Authority at sa iba pa, PNOC. Oh, ako pumupunta roon, nagko-koleksyon. Ngayon, pagka meron kaming sasalihan na bidding, manager's check po ginagamit. That is why I'm very much familiar with manager's check. Explain ko rin po sa inyo, kung may nagtatanong, bakit manager's check? Anong pinagkaiba ng manager's check sa personal check? Ibig bang sabihin pag manager's check, ibig sabihin manager ng kumpanya naglalabas? Hindi po. Ang manager's check, mas reliable ito kumpara sa personal check. Kasi kumbaga, ito po ay talbog proof. Okay? Pag nag-issue ng manager's check, talbog proof. Paano po? This is how it works. So, kunwari, meron akong pera na 125 million sa account ko na tinatanggap ko every 11 days na gustong-gustong marinig ng mga ka-DDS natin, na kinaiinggitan nila, pupunta ako ngayon kay Land Bank. Sasabihin ko, Land Bank, bibili ako ng manager's check. Nagkakahalaga ng 50 million para sa number 1 basher ko. Diba? Ngayon, ito yung kanyang pangalan. So ilalagay yon dito. Kunwari si Ramil Madriaga basher ko. Lalagay ngayon dyan. Siyempre gagamitin cheque ito. Yung totoo manager's check. Yung ganito. Yan. Ilalagay yung detalye dyan. Tapos, pipirma po ngayon dito ay yun pong taga-bangko. Okay, hindi po ako ang pipirma sa manager's check. Pero saan po manggagaling ang pera? Siyempre po manggagaling yung pera sa aking bank account. Sa aking 125 million every 11 days ay mababawasan ng 50 M kung yun ang ipapalagay ko para sa number 1 kong basher. Ganon. So ngayon, etong si number 1 basher, kaya ako binigyan ng manager's check para hindi niya po ako i-bash na sabihin niya kunwari ka lang, ang laking halaga nito, tatalbog ito. Bakit po? Pag personal check yan, pwede ko kasi tanggalan ng pondo yan. So bago pa niya ma-deposit, ala ng pondo. Diba? Pero pag manager's check, once na issue po ang manager's check sa akin, yun pong 50M doon na binawas. Kasi bago i-release sa akin ito, bawas na. Kumbaga, i-hold na ng bangko yung pera. Hindi ko magagamit yun hanggang sa i-cancel ako etong manager's check. Magkano na isang cheque ngayon? Dati 350, 5 piso lang ng panahon ko ng mga 2001. Okay? So ngayon, ganun po ka-importante at kaganda kapag ka-manager's check kaysa sa personal check. Okay? Now, mali po talaga yung cheque na ginamit dito na presenta nito. Sabi nga rito gawang recto nga daw. And again, first time ko lang nakakita ng pula. Kasi pag in-scan po yan, yung checking dinadala ko sa bangko, sinusubo nila, ini-scan nila yan. Diba? At saka ito mga kababayan, hindi po ito na cash out At kung kanino po galing ang checking ito, hindi po kay Madriaga. Ito po ay nanggaling kay Tatay Digong. Yung checking na yan. Ayon po sa kanyang testimonya laki ng pagkakaiba. And also, hindi ako very particular dito sa klase ng cheque, actually sa physical, because
from time to time ay nagpapalit ang cheque ng nagpapalit ang bangko ng forma o anyo ng kanilang cheque. Parang every quarter yata yun. Ganun. Basta nagpabago sila ng cheque nila. Ano ang purpose doon? Ba't nagpapalit sila ng cheque from time to time? To avoid fraud. Ganun po yung dahilan doon. Kaya hindi tama na bibili ka ng ilang bundle ng cheque, tapos hindi mo naman palagi ang gagamitin. Kasi may time na pag ginamit mo yon, paso na pala. Di sayang kada cheque mo. 'Di ba? So bibili ka dalawa, isang bundle kung kung hindi ka naman madalas gumamit. Nung araw ganun ha. Oh. So ito yung sa Land Bank, 'di ba? Medyo greenish yung cheque. Siya po nakuha yung tigwa 1M na yan. Dito ho kasi yan kay Isko Moreno. Nung nabagyo ang Catanduanes, ang isla, nagbigay po siya noong 2020. Yan. Okay? Kaya checking ganun. Okay, gayon. Ito yan. Pakinggan po natin. Ito may nagsabi rin ganun. Hindi pwede yung red ink. Sabi rito ni Madriaga, on another incident, I was informed by PRRD that 2 land bank managers checks which were to be delivered, ibig sabihin, sa isang pagkakataon, sinabihan ako ni Digongski na may tungkol sa dalawang land banks managers checks na ipapadala sa aming safe houses sa Eastwood, Quezon City. So kanino po ang safe house? Kay Madriaga, hindi po kay Duterte. Okay? Kay Madriaga. Ngayon, sabi dito, ang halaga daw po is 84,200,000 pesos. At saka yung isa naman po ay 4,800,000 pesos. Respectively, were issued under his name. So, let's assume, dahil si Duterte yung nagsabi sa kanya niyan, let's assume na yung cheque ay ipinagawa ni Duterte. Hindi na po siya presidente at the time. Pero hindi po nangangahulugan na hindi niya po yan kayang gawin. Malakas pa po siya. Malakas magmura. At gumala. 2023 lang yan eh. 'Di ba? Yan yung panahon na isinusulong niya na sundan ni PBBM yung kanyang mga sinimulan. Sa China, igalang daw yung mga kasunduang pinasok ng Pilipinas with China. Pero tinatanggi niya yung mga kasunduang yon. Wala raw siyang ganung pinasok. Naalala niyo yun? He was very, very inconsistent sa kanyang pinagsasasabi. Pero isa lang ang punto, gusto niyang maging tuta si PBBM. Kaya lang ginawa ni PBBM, tumaliwas, sabi ni PBBM, well, if there is such kind of agreements done by my predecessor, I therefore rescind. Tapos, ang buto-buto. Automatically, nawala ng kwenta ang mga kasunduang pinasok nila Gloria Arroyo at ni Duterte sa panahon nila. Tungkol dyan sa West Philippine Sea. Kaya galit na galit si Digongski. Remember, pinuntahan pa niya si PBBM. So, etong cheque, ang petsa nito is April 18, 2023. Okay? And I noticed something. Naging ganito. mukhang digitally altered ang checking ito. Ayan o. Di ba? May dating nakasulat na patungan. Diba? So ngayon, tignan ninyo kapag totoo po, kapag hindi po digitally altered, ito po ang itsura. Tignan nyo to. Hindi ho nagbabago yung quality, yung kapal ng eye, di ba? Malabo rin ang checking ito eh. Dapat yan, green na green talaga yan, katulad nito. Land Bank yan eh. Ito yung 2018 Land Bank check. Di ba? Hindi nagbabago. Pero pagdating yun dito kay Ramil Madriaga, ayan nag-iiba.
Yan, no? Parang may ibang numero na napatungan. 'Di ba? Digitally altered nga eh. Aking palagay lang yan, ha? Palagay ko lang yan. Ibig sabihin ko, digitally altered, yan yung mga pinagawa sa mga AI apps, ganon. Ito yung check-in na to, change this numbers, yung mga ganon. But maintain the texture, may mga ganong command na binibigay dyan eh. Sabayan na yan. Now, pakinggan nyo ho yung sinabi rito ni Madriaga. Pero ako gusto kong sabihin, meron kasi kapansin-pansin dito, and I find it na ito po ay trap para kay Madriaga, at ang dating sa akin po apparently parang gusto po siya talagang ipahamak ni Duterte. Kung inyong man natatandaan, panoorin po muna natin to. Okay? Etong check-in na to. Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. Yung Okay. dalawang cheque. Galing Cash, Kitigong. pero dalawang cheque po On na. another incident, I was informed by PRRD that the two land bank managers' check which were to be delivered Sabi niya, may kasama pang cash. to one of our safe houses in Eastwood, Quezon City, in the amounts of 84,200,000 pesos and 4,800,000 pesos, respectively, were issued under my name. Copies of the two land bank managers' checks are hereby attached as annexes A and A-1. 28. To prove the aforementioned allegations, I am willing to execute an affidavit, authorization, or any other document, and to perform all acts necessary for Committee on Justice of the House of Representatives or the courts to access the aforementioned bank accounts and all other bank accounts under my name. Ayan. Okay, let's start with Okay. So yun ang sinabi niya ha. So yung cheque galing kay Duterte, tinawag sa kanya, sinabi sa kanya na meron dalawang checking dadalhin sa inyong safe house. Safe house ni Madriaga. Plus may cash pa daw. the Annex A. Hindi nyo po nailagay sa inyong supplemental affidavit kung sino nabigay sa inyo. Itinawag po ni dating Presidente Duterte na pick upin ko po sa safe house namin sa Eastwood. So si Duterte ang tumawag sa kanya na pick upin. Di sigurado dyan, kay Duterte galing yun. Siya yung nagbigay ng instruction na kunin mo eh. May padadala akong cheque sa safe house nyo. Yung dalawang cheque, tsaka cash, pero dalawang cheque po na yan, hindi ko po na ipinalit kasi wala po akong Hindi niya ipinalit. account sa land bank, tsaka masyadong malaki po, alam ko po pwede ako. Well, actually, hindi naman kinakailangan i-deposit din ito sa land bank. Kasi wala, kahit sa ibang bangko po pwede yan eh. Hindi man not necessarily land bank lang yan eh. Okay? Kung ma-imbestigahan. Pwede nga niyang ipakash yan eh. Kasi hindi naman niyang cross-check eh. Yung may ganun sa gilid na ginuguhitan ng ballpen, wala naman siyang ganun eh. Sa Hindi pero ang check eh. Di ba? So hindi niya po kinuha, hindi niya sinunod si Duterte. Okay? Hindi niya sinunod si Duterte na kunin yung o pick upin yung checking ipapadala. So ibig sabihin po nito, hindi po niya nahawakan ang checking na yan. So bakit siya may picture? Eto ngayon yan. Yung picture na yan, malamang sa malamang yan, usually pagka may ganyan, padadalhan ka ng picture eh. Na ito yung cheque, parang katibayan na meron kang pipick upin. Diba? Papadalhan ka ng kopya ng cheque. Para alam mo yung itsura na talaga, at saka talaga, ito ay existing. Kaya lang, hindi rin po niya napansin ni Ramil Madriaga yung check number and other numbers na magkakapareho lang except the figure sa amount at yung kulay. Hindi rin niya napansin. Hindi niya kinash out. Ang kinakatakutan niya ay So si AMLAC. walang bigat yan. Di ba? Apo, Check eh. No? apo. Ang bigat na sinasabi mo, ay baka sa AMLAC. Ganun. Opo, yung inisip ko po pag dineposit ko po, Tama. Kasi kapag nagkaroon, totoo. Kaya sabi ko pwedeng i-cash out yan eh. Yung manager's check. Maliban na lang kung yung dulo ng cheque, sanabi niyo kayo. Ito. Yung dulo ng cheque, ito. Halimbawa, inissuehan kayo ng cheque. Subukan mong guhitan niya ng dalawa.
na paganyan. Tapos i-cash out mo, hindi ka na pagbibigyan ng bangko. Sabihin ng bangko, this is a cross-check. The only thing you can do with a cross-check is deposit to your account and wait for 3 days for clearing. Ganon, bago ka makapag-cash ng pera. Dahil po wala, then pwede itong i-cash. Yan. Kaya lang ang problema ay mati-trigger po, hindi niya agad makukuha ang pera diyan pag kinash niya yan. Kasi mati-trigger dito yung yung AMLAC. May ko-question sa kanya, may magi-interview sa kanya na saan galing yung pera na to. Kasi sa bawat 400,000 pesos, based on what I learned before, for every 400,000 pesos, it triggers the AMLAC investigation para alamin nila yung paper trail, para maiwasan po rito yung money laundering. Okay? Yun yung purpose noon. So yun ang kanyang kinakatakutan. Hindi po ito galing kay Madriaga. Ito po ay image, picture na ibinigay sa kanya o ipinadala sa kanya as a proof na merong checking dadalhin doon. Kaya nga ang tawag sa kanya with cash pa raw na pick upin niya. Pero hindi nga niya kinuha pati cash. Ang takot niya kasi baka mag-trigger si AMLAC at mag-investigate dahil sobrang laki ng pera na yan. Biruin mo naman, Diyos ko po, milyones yan ha. Diba? Ito yung isa 4 million. Yung isa naman 84. Ang laki niyan. Pero dahil po yung mga cheque na ito ay sablay, lalo na ito, magkakapareho ang detalye, mukhang ang dating nito ay forgery yan. Diba? Fraud itong cheque na to. Pag dineposit niya to, pwede ho siyang ipa-aresto ng bangko kasi caught in the act. Diba? Now, ang tanong ko, bakit po sumagi sa isipan ko ang bagay na yan? Kung inyong matatandaan, ang petsa nito ay April 18, 2023. Hindi ho ba, nung ito yung mga kapanahunan na humihingi pa siya ng tulong kay VP Sara laban dito kay Harry Roque na inirereklamo ng mga taga-Bataan na nakilala niya. Dahil inagawan daw ni Harry Roque allegedly ng mga properties sila. Yung mga titulo nila nakansela. At yung properties tatayuan ng Pogo. At yun nga ginagawang kuta-kuta nga raw ng mga sundalong Chinese, sabi ni Pebbles. Now, nung tinulungan niya yon, inilapit niya kay VP Sara. Kaya nga yun ang isang nag-trigger sa kanya na mas pinili ninyong tulungan si Bakla o si Akla kaysa sa akin na malaki ang naitulong sa inyong kampanya na nagsikap ako para maging presidente ka. Sabot na aking makakaya. Kaya, ginawa niya ngayon, kinanta niya na, nalalaman niya. Diba? Kaya lang, mukhang ang dating dito ay mas pinili talaga ni Sara at saka nito ni dating Pangulong Duterte na panigan pa si Harry Roque. Now, bakit naman po nila pinapanigan si Harry Roque kesa sa ito ay sawayin at tulungan yung mga taga-Bataan? Mga kapatid, hindi niyo ba naisip? Makikinabang sa ginagawa ni Harry Roque ang Pogo. 'Di ba? Sino po ba nagpasok ng Pogo sa Pilipinas? Hindi ho ba etong si Duterte? So yung ginagawa ni Madriaga is against the interest of the Pogolandia. So kinalaman ng peking check na to. Pinapahamak po niya rito si Madriaga. Ito naman di niya alam na pinapahamak na siya. Ako lang ang nakapansin. Pinapahamak siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya yata alam. Pero ako napansin ko na nung nire-review ko tong mga pangyayari, nako, pinapahamak na ni Duterte ito. Sapagkat si dating Pangulong Duterte, hindi po yan katulad ng karamihan sa atin na hindi man lamang alam ano ang manager's check. Hindi alam etong how the checking system works, di ba? Yung banking system. Pero ito, alam na alam niya yan dahil tumanda yan,
aware na aware sa mga bangko. Tandaan niyo, political dynasty ang lahi niyan. Sanay na sanay sa politika, sa pera. At saka, tatak po talaga ni Duterte ang ganyan. Di ba? Ang sabi niya, natutunan ko during the prosecution days, first magtanim ng intriga, pagkatapos magtanim ng evidence para makuha namin yung gusto naming mangyari. Yan ang tatak ni Duterte. Magtanim ng tanim ebidensya. Para yung kalaban ay mapahamak. So kay Madriaga, tanim ebidensya ang ginagawa niya rito. Bakit pa pinadalhan ng picture? 'Di ba, ng cheque? Para maniwala si Madriaga na talagang meron kaming ipapadala sa inyo na cheque. At kung kinuha niya at umuo siya talaga na dalhin dun sa kanya, tinanggihan nga raw niya. Tapos ipinasa na lang daw dun sa isang babae na hindi naman niya rin kilala. 'Di ba? Tapos ano ho nangyari? That was April April 18, 2023. July 2023, naaresto na ito sa bisa ng mandamiento de arresto at search warrant na ang pinakapuno po ay wala namang nagagawa pang kasong krimen. Dahil po sa hinala na nagre-regroup daw sila. Nakulong ng mahabang panahon ito. 'Di ba? Tapos, dahil po diyan sa akusasyon laban sa kanila dati. Kaya lang inabsuelto sila ng Korte Suprema. Uulit ka pa ba? Gusto mo ba talagang pag nabulilyaso kayo, mabulok ka na sa kulungan? I doubt. Hindi po ito hampas lupa. Marami hong pinagkakakitaan si Madriaga. Plus yung kanyang mga kapatid na nasa London, nasa UK, maayos pong pamumuhay. Hindi niya kailangang mamalimos o gumawa ng masama para mabuhay sa mundo. Hindi ba? Inaresto siya dahil po sa sinasabi na nagre-regroup at may dudukutin. Nasaan puro yung actual crime? Hindi nga talaga dapat ka maglabas ng hindi dapat ngang arestuhin eh. Dapat doon, babantayan siya hanggang sa gumawa ng krimen. Pero inaresto during di ba, kung ano yung ginagawa nila noon. Time na ni PBBM yun, 2023. Di ba? So ano epekto nito? Makawawa yung mga taga-Bataan, lalong matatakot. Kasi yung nagbibigay tulong sa kanila, wala na, naaresto na. At makikita lang talaga nila na mabigat kalaban si Akla, si Harry Roque. At pinili pa ng mga Duterte kampihan si Roque kaysa yung taong bayan na biktima nila ni Roque sa land grabbing allegedly. So ganun po pinapahamak ni Duterte etong si Madriaga. Di ba? Meron, di ba nung naaresto sila, may nakuha doon sa kwarto na iba't ibang klaseng mga armas. Yung iba hindi lisensyado. Ang negosyo po nito, meron tong sariling security group. Pag may sarili kang security group, required ka na may mga armas. Bukod pa doon, meron siyang firing range. At bukod pa doon, meron po siyang repair shop ng mga baril. So naturalmente, may mga magdadala dyan ng ibang mga armas. At hindi maiiwasan na may mga hindi lisensyado dyan. Alam mo naman mga Pilipino, pag makakalusot, ilulusot. Diba? Hindi tayo ganun talagang literally compliant sa batas. Pag papalusot at makalusot, gora. Diba? So kung meron pong kaso doon, malamang doon lang po yun sa mga sa illegal possession of firearms na unlicensed. Pero that is justifiable. Kasi posibleng pinapaayos yun sa kanila. Tsaka Iglesia ni Cristo member yan. Hindi gagawa ng katarantaduhan na ganyan yan. Kaya nga mismo ang Korte Suprema, nakita nila, hindi siya dapat ang sinentensyahan ng mababang hukuman noon. Kasi siya ang naging dahilan pa nga para mapalaya yung mga nakidnap. Ang sabi ng Korte Suprema nung ni-reverse yung hatol sa kanya ng mababang hukuman. Diba? At saka, bakit tinanggap nila Sara yung tulong niya sa kampanya?
pinagbuo pa siya ng grupo, yung nga yung isip. Oh. Hindi ko lang ho alam kung sino yung may-ari nung Kislap. Baka ho alam nyo ha. Alam niyo yung Kislap? Makakapraning ang pangalan nito. Yung Kislap, ibig sabihin nito, kay Inday Sara lilipad ang pera ng Pilipinas. Ay, ano pala? Kay Inday Sara lilipad ang Pilipinas. Ang inabuhay na to. Lilipad. Ano yung Kislap? Nabanggit niya yun eh. Pero sana yan, naging malinaw ha. Yung cheque na yan. Sabi, kung alam mo lang galing sa BBM admin yung cheque ng Land Bank, mali po kayo ron. Una, nabasa ko na rin yan eh. Alam nyo, ganito. Sinasabi po dyan, yung nag-issue nito ay yung sa tawag dito, sa may City Hall. May Land Bank yan eh, sa may City Hall. Ngayon, parang may kinalaman sa disud ba yun? Ganon, yung cheque na yan. Mga kababayan, branch po yun ng Land Bank, hindi po yung ahensya ng gobyerno. Para sabihin ninyo na yan ay galing sa BBM admin. Hindi po makakapag-issue ang anumang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Kahit sino pa ang presidente, hindi makakapag-issue ng manager's check. Tanging bangko lang po ang makakapag-issue. Ang ahensya ng gobyerno, through its authorized representatives, pwede pong pumunta sa kahit anong branch, kahit anong bangko, kahit na hindi po sa government bank tulad ng Land Bank. Pwede po silang bumili ng manager's check. Alam ba, meron silang dalang pera. Bubukas ng account. Pagkabukas ng account, may account na. Sabi niya ngayon, okay, itong perang dineposito ko, pagtabi ka lang ng 10,000 pesos maintaining balance or 2K, kung magkano yung maintaining balance, then yung natitira, gawin mong manager's check. Yun nung po pwede. Pero yung cheque, mali po kayo dyan, sir. Hindi po yung galing sa admin o sa anumang bahagi ng gobyerno. Kung saan nyo po yan natutunan, malamang po sa DDS. Okay? Sana maisip nyo rin. Bangko lang ang nakakapag-issue niyan. Yung nga, tanong ko nga rito eh. Ano kayang posibleng kaso nga abutin dito ni Madriaga kung ito ay na-deposit niya? 'Di ba? Kung ito ay tinangka niya i-cash out. Pero isang maliwanag lang, fraud yung cheque na yan. Alin po yung dated 2020? Yung cheque? Hindi dated 2020 yung cheque. Balikan natin yung cheque. So, eto ha. Ayan po yung cheque. April 18, 2023. Yung cheque na yan. Dalawang cheque yan eh. Ito yung isa dito. Yan. Ito yung 84M nasa harap. Itong 4.8, ito siya. Pareho silang April 18, 2023 na issue. Hindi po 2020. Ang nakikita nyo po 2020 dito, ito po yung galing kay Yorme. Galing po sa City of Manila na ibinigay na tulong, 2 milyon po yan, tag-1 milyon kada cheque na pinadala po sa Catanduanes. Yan. And hello rin po, magandang gabi. Yeah, di ba? Only bank can issue manager's check. That is right. Okay. Gusto ko ginagaya mo sa digong stress-free. Kalma lang, kalma. Kung kayo masyadong nasasaktan, buksan nyo po yung isipan nyo kasi. Okay? Alright, so wala ba kayong tanong tungkol dyan? Basta alam nyo na ha, yung cheque na yan. Trap ni Duterte sa kanya para maaga pa na aresto na ito. Dahil po, sagabal si Madriaga sa interes ng Pogolandia.
Di ba? Ang tanong nga anong petsa ba sinabi ni PBBM na beginning today, all pogos are banned? Di ba? Hindi pa naman po ng panahon na yan yun inaasahan pa nila doon ang Pogolandia yayabong pa sa Pilipinas. Trap yan kay Madriaga. Kaya maraming red flag yung cheque dahil ang purpose po nito mapuna agad ng bangko. Tapos tumawag ng pulis, ipadampot si Madriaga. Pagka nahuli na, pwede na hong ipapatayan sa loob. 'Di ba? Maraming pwedeng mangyari. Basta't mawala lang siya sa landas ng Pogo. Ayan, trap po yan. Check para kay Madriaga. Kawawa yung tao. Tama. Ayan, magandang gabi rin po sa inyo. Walang anuman po. It's a pleasure. Okay, so iwan na po natin to